ay gumawa po tayo ng sisig. So bagay na bagay po ito ngayon kasi papalapit ang Pasko at bagong taon. Pwedeng panghanda at pwede rin naman kung pang negosyo. So yung tips at idea kung paano ito gagawin, nakapaloob na po sa video. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo. Kasi kung pang negosyo, meron po tayong costing. Tara, umpisahan na po natin. So yung gagamitin po natin karne sa ating pong sisig ay yung jaws po na tinatawag. Pero dati, yung ginagamit ko ay yung maskara ng baboy. Meron na din yung tenga and then pinapaboneless ko lamang po yon. Ngayon, karamihan na ang ginagamit po ay yung jaws. Po yung batok ng baboy. So yung ganito yung itsura niya. So di ba malaman, meron na din taba and then mabalat din siya. Pampalutong dun sa ating sisig. Sa supermarket ko ito nabili at 232 per kilo. Pero halimbawa kung talagang kakaririn po natin ito, so yung isa sa pinakang tips ko po sa inyo, humana po tayo ng supplier ng mga frozen food kasi doon naman din po talaga ito binibili. So per box po natin to bibilhin at mas makakamura po tayo. Depende po yon sa supplier. Depende din po sa deliver. So nag-iiba-iba ang presyo po nun. Merong 160, 170, 180, 190. Doon po naglalaro yung pinakang presyo po nito per kilo. So di ba mas affordable. So ngayon na sunod na natin gagawin, huhugasan ko po muna ito. So dito ilalaga po natin yung pinakang karne po natin. At gagamit po ako ng pressure cooker para mas mabilis. So naglagay na din po ako dito ng tubig. Estimate na sa 3 litro po ito. Pero depende naman po yon. Basta ang mahalaga, yung pinakang karne po natin, nakalubog po sa tubig. Para may lasa na, may linamnam na yung pinakang karne natin. So lalagyan na natin yan ng paminta. And then maglalagay din tayo ng asin. Ito pwedeng tsansya-tsansya din yung asin. Para may idea lamang po kayo, kada 1 litro naglalagay po ako ng 1 tablespoon ng asin. Tapos maglalagay din po ako ng bawang. Kasama na ang balat para mas malasa. Kung may sibuyas tayo, pwede rin po yun. Pero hindi na ako maglalagay kasi ang mahal po ng sibuyas ngayon. Yung pagpapakulo po natin dahil pressure cooker, gagamitin po natin mga 20 to 30 minutes lamang po natin itong pakukuluan. Kasi bawal po itong ma-overcook. Kasi kapag ito na-overcook na po, mahihirapan po tayo sa pagluluto mamaya ng ating pong sisig. Katamtaman lamang po dapat yung lambot. Yung pinakang apoy, high fire, at kapag tumunog na yan, saka po tayo magka-count ng pinakang oras po natin. So, nire-ready na din natin yung sibuyas na gagamitin and then yung kalamansi. Para dire-diretso lamang po yung trabaho po natin. Patayin na po natin yung apoy po natin at i-check po natin ito. Pero hindi po agad natin bubuksan. Sisingawin po muna natin. Oh no! Kapag napasingaw na po natin yan, i-check na po natin kung malambot na. Kapag natutusok na po ng ating tinidor, pwede na po yun. So, pwede na po natin itong hanguin. Dahil 2 ways of cooking yung gagawain po natin, itong isang buo, iihaw po natin. At yung isang buo naman po, ipiprito po natin mamaya. After po natin maihaw itong isang buo. So, magdikit po muna tayo ng uli. Pinakang karne natin, hahati-hatiin natin para mas mabilis maluto. Katulad po nito. Siyempre, babalik-balik na rin natin yan para maganda yung lutong. At saka para mas maihaw bawat gilid, di ba? So, mabilis na lang to kasi kakaunti lang naman po. Huwag lang natin susunugin para naman hindi po ma-ep yung sisig po natin. Hintayin ko lang to mag-crunchy yung balat at okay na po ito. Okay. Okay, so ito na yung inihaw natin. Ngayon, itong pangalawang paraan naman po natin kung paano gagawin yung ating pong sisig. Ipiprito po natin itong natira. Papainit lang tayo muna ng ating mantika. So kapag mainit na po talaga yan, ilagay na po natin ito. Halimbawa, kung ma-air dry po natin ito ng mas mabuti, maiiwasan po natin dito yung madaming putok-putok-putok po ng ating oil. So dahil ito'y mabilisan, on the spot, usahan na po natin yung medyo matalabsik, kaya gagamit tayo ng shield. So ayan, ilagay na natin. Happy New Year, mga katipid kids! Pupuan ka na! Pabalikan po natin yan na. Piprito ko lamang po ito lahat. So habang piniprito po natin yung isa, ngayon ay hiwa-hiwain na po natin itong ating inihaw. Yung pinakang balat para mas malutong, double fry lamang po natin. So ito, pwede rin itong gawin lechong kawali.
Sobrang lutong nito mga katipid tips. Gagayatin ko lamang po ito and then babalik tayo ulit. So, nagahit na po natin yung ating pong inihaw at yung ating pong pinirito. So, ngayon, titimplahin na po natin ito. At yung ating sibuyas na puti, pula at yung siling green, ginayat na din po natin yan. Itong dalawang to, same ingredients lamang din po yung ilalagay po natin. So, timplahan na po natin. Yung dami na sibuyas, sili na ilalagay po natin is nakadepende pa rin po sa atin. Okay? So, yung ginayat ko, paghahatiin ko lamang po ito sa dalawa. Kung napansin nyo, mas madami yung sibuyas na puti kumpara sa pula kasi ang mahal po talaga ng pula ngayon kumpara dun sa kulay white. And then, ito pong sili po natin, pwedeng ilagay natin, pwede rin naman po ang hindi. Kasi halimbawa, kung ititinda natin to, pwede magsama na lamang tayo ng chili oil o kaya naman ay fresh na sili. Kasi hindi natin masasabi, halimbawa, yung bibili sa atin ay merong bata, katulad namin sa family namin, meron kaming mga anak. So, ayaw nila ng spicy. Nakabukod yung paglalagay po ng aming sili. Pwedeng ganon yung gawain po natin. Itong siling green, isa lamang po yung lalagyan ko dito ha. Kasi yung mga chikiting ko ayaw ng spicy. So, hindi sila makakakain. And then, yung pampalasa natin, ito yung gayat ng ating pinirito. And then, ito din naman yung ating pong inihaw. So, itong rino na 230 grams, paghahatiin po natin. Tapos, maglalagay ako dito ng 1/4 cup ng oyster sauce. Maglalagay ako ng 1/8 cup nitong Knorr liquid seasoning. Tapos, maglalagay tayo dito ng kalamansi. 15 pieces po itong piniga ko at paghahatiin lamang po natin ito. Kasi baka mapasobra yung asim, so pwede naman po tayo dito mag-add ng kalamansi kapag kakainin na. Maglalagay tayo ng paminta at depende naman yung dami ng paminta nang ilalagay po natin. Kasi diba, merong paminta na talagang concentrated talaga yung lasa. And then, yung ilalagay po nating mga rino, Knorr liquid seasoning, oyster sauce, nakadepende pa rin po yun sa atin. Basta mahalaga doon, titikman po natin yung ginawa po natin. And then ngayon, ihaluin na po natin ito ng mabuti. Mas better gumamit tayo ng gloves, i-mix natin para manuot yung lasa ng ingredients doon sa karne po natin. So, maglalagay pa ako dito ng 1 tablespoon ng toyo para bumabalanse din yung alat niya. Kasi medyo manamis-namis yung lasa nito, gawa po ng ating sibuyas and then ng ating pong rino para may pangbalanse ng alat. Ngayon, nasunod na po natin gagawin, i-repack na po natin ito. At gagamit po tayo na, meron ako ditong rectangular microwavable tub na 500 ml. So, yung ilalagay natin sa loob, nakadepende po sa atin kung anong timbang. Ako, estimate, maglalagay po ako ng 200 grams. Hanggang 3 to 5 person na po ang pwede pong makakain nitong 200 grams. Pero syempre, depende pa rin po sa kakain, di ba? Ang sarap, ang bango-bango. So, ito yung ating inihaw. Okay na po itong ating sisig. So, ito pwede na nating iulam, ready to eat na. At kung itatanong yung ating tipid tips, pwede po ba siyang i-stack? So pwede po after 1 month, basta sa freezer po nakalagay. And then, kapag kakainin na po natin, pwedeng i-microwave na lamang po natin kung meron or ipainit na lamang po natin sa kawali. Diba? Tapos, pwede rin po natin itong itinda ng nakasisling plate. So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano po natin lulutuin. So, mabilis lamang naman po itong mga katipid tips. Dahil wala tayong margarine na ubusan na, maglagay lang tayo ng kaunting oil. So, kaunting-kaunti lang. And then, ilagay lang natin yung ating sisig. Ito, pwede nating ibenta ng purong sisig lang. Kumbaga, ulam na ulam lang. And pwede rin naman natin itong ibenta ng with rice. So, kung itatanong nyo, tipid tips sa isang microwavable tub, ilang order po yung mapapalabas po ninyo pag with rice. So, ito estimate, pwede tayo makatatlong order. Pero syempre, depende pa rin po yan sa ipepresyo po natin. Kumbaga, yung tatlong order, affordable na po yon. Kaya na ng mga estudyante. Isang ulaman na po ito ng small family. Ganun lang kabilis mga katipid tips, okay na po ito. Tapos, kung gusto natin ng with egg, so lalagyan lang natin ng itlog sa gitna. Kung gusto naman po natin, lagyan ng mayonnaise, so pwedeng-pwede. Pero ako hindi na ako maglalagay. So ngayon, titikman na po natin ito. Para kung itatanong yung ating tipid tips, alin po yung mas masarap? Yung inihaw o yung pinirito? So ito po yung ating inihaw. Meron tayong palatandaan kasi ayun yung meron sili. Good job. At ito naman po yung ating pinirito.
Patikman na din po natin itong inilagay po natin sa sizzling. So ito yung inihaw. Ang lakas makasosyal kapag nakalagay na sa sizzling plate. So lahat masarap, pero may kaunting sipang sarap yung ating pong inihaw. Kasi siguro gawa ng pagka-smoky niya, kaya nagkaroon siya ng flavor. Pero halimbawa naman, kung nahihirapan tayong mag-ihaw, so pwede rin naman po nating iprito. At masarap din po yon. So maalin, pwede. Pero para sa akin, mas lamang yung lasa kapag inihaw po natin. Kasi kumbaga nagkakaroon siya ng dagdag flavor kapag inihaw po natin. Okay? And then, ito pong ating sinisling, pwedeng hindi na po tayo dito mag-add ng pampalasa. Kahit nilagyan po natin ng itlog yan, hindi po yan tatabang. Masarap pa rin. Kumbaga, ready to eat na yung ating pong sisig. Wala na pong kailangang ilagay. Saktong-sakto na po yung lasa. So, ito yung naglalasa yung manamis-namis and then medyo may alat. Kasi siguro, gawa po ng ating pinaglalagay na ingredients. So, ang kinalabasan, perfect mga katipid tips. At yung ating pong rino, nagpasarap din po dito. Kung sasabihin nyo ating tipid tips, maglalagay po ako ng totoong atay. So, pwedeng-pwede po yon. Pero para mas sumarap pa, pwede din po tayo maglagay pa ng kaunting rino. Okay? Ngayon, ating tipid tips, gusto ko siyang gawing extra income. Magkano naman po ang magiging puhunan? Estimate na bentahan per tab. So, ngayon, mag-costing na po tayo. Yung costing na gagawin pa rin po natin, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. Bawat araw, buwan, taon is nag-iiba po ang presyo. Basta dito, bibigyan ko po kayo ng pinakang idea sa pinakang costing po dito po sa lugar po namin. Okay? Base po sa pagkakabili ko. So, yung costing po natin, pagsasamahin na po natin para hindi lamang po ganun kahaba yung pinakang video po natin. Okay? Umpisahan po natin sa Jones na karne na ginamit po natin. Bali, ang timbang po ng pagkakabili ko ay 2 kilo at 375 grams. At nagkakahalaga po yun ng 551 at 232 pesos po per kilo. Okay? So, isunod na din po natin yung mga ingredients. Sa rino po natin, 60 pesos. Sibuyas na puti, 42 pesos. Sibuyas na pula, 35 pesos. Siling green, 16 pesos. Paminta, 3 pesos. Kalamansi, 10 pesos. So, sa toyo po natin, 3 pesos. Sa oyster, 10 pesos. At sa liquid seasoning, 24 pesos. Ang total po ng ingredients ay 754 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, mag-plus po tayo ng 10 pesos para sa bawang, asin, paminta na inilagay po natin nung pinalambot po natin. At i-plus na din po natin dito kung pipirituhin po natin, so gagamit tayo ng oil. Kung iihawin naman po natin, gagamit po tayo ng uling. So sabihin na po natin na 20 pesos, base po yun sa dami ng ginawa ko po ngayon. Packaging na ginamit po natin, nakasampung tab po tayo dun sa 2 kilong mahigit na karne na ginawa po natin. So 40 pesos po yun. Ngayon sabihin na po natin na 50 pesos kasi maglalagay pa tayo dyan ng sticker and then kapag merong bumili, ipa-plastic pa po natin yon. At mag-plus na din po tayo ng pinakang label po natin. So sabihin na po natin na 100 pesos para po sa pagpiprito or kung inihaw natin at sa pagtatagtag po ng karne po natin. Kaya ang total po lahat ng puhunan po natin dito ay 934 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 10 tab na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 93.4 po ang pinakang puhunan po natin kada isang tab. So yung pagbebenta pa rin po nito, nakadepende pa rin po sa atin. So ako, pwede ko itong maibenta ng 150 pesos. At kapag minus po yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 56.6 kada isang tab. So hindi na masama mga katipid tips kasi yung ingredients po nito talagang hindi po tinipid. At masarap po itong atin pong sisig. At kapag iti-times 10 po natin yon, so dito sa 2 kilo na ginawa po natin, posible po tayong tumubo ng 566 pesos. So ito, dagdag idea na pwede na po natin pagkuhanan po ng extra income. So kung nagtitinda na po tayo ng mga frozen food, so pwede po natin itong idagdag kasi pwede po natin itong i-stock. Okay? Sana bago po ulit nagtapos yung pinakang video po natin, nakadagdag negosyo idea po ulit ako sa inyo. Nakadagdag extra income po ulit ako sa inyo. So kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!